Welcome back mga tropa sa aking channel ang J Solis TV. So for today's video mga tropa, meron na naman tayong share na isang knowledge na karamihan sa atin ay hindi alam to. So ano ba to So ito, kung mapapansin nyo, meron ako ditong stainless steel pipe na 2 inches. So ang ituturo ko sa inyo mga tropa is kung paano mag-notching ng stainless pipe nang wala kang notching machine. So kung paano, panoorin nyo po itong aking tutorial video para malaman mo po yung simple technique na ginagawa namin para kung paano mag-notching nito ng gamit lang ang grinder. So ang una nating kailangan mga tropa, gagawa muna tayo ng pattern natin. Ayan. Gagawa muna tayo ng pattern na katulad nito. Gagawa tayo ng pattern para yung guguhitan natin siya ng pentel pen or marker para yun mismo yung ikakat natin, then lilinisan natin ng flap disc. So, ang kailangan natin gawin mga tropa, kailangan natin ng lumang karton, ruler, saka gunting. Tsaka syempre kailangan natin ng metro. So, ngayon mga tropa, gagawa muna tayo ng pattern para yun ang gagamitin natin sa pag-pattern natin dito para males yung oras at sigurado na fit yung materials natin pag ikinapit na natin dito sa isa. So tara mga tropa. So ngayon nga ang unahin natin yung susukatin natin yung diameter ng ating stainless pipe. So ang laki niya is, ang diameter niya is 5 cm. So gugupit tayo dito ng 5 cm, pero ang gagawin natin, dadagdagan natin para mas malaki yung pattern natin. So gugupitin muna natin to. Ngayon, kukuhanin natin yung laki ng tubo natin. Ang gagawin natin, mamarkingan lang natin ng ganyan, kabila. Ganun din sa kabila. Natin. Tatabasan natin para saktong-sakto mismo dun sa taba ng tubo. So ngayon, ang gagawin natin, pag-aapatin natin to. Pag-aapatin natin siya. Tapos doon lang tayo sa isang side kasi ang laki ng tubo natin is 5 cm. So ang gagawin natin,
kalahati ng 5 cm, 2.5. So tayo ng 2.5. 2.5. Hahatiin natin siya. Tapos hinati natin siya ng ikinulod natin siya ng 2 fold. Ngayon guguhitan natin yung center. Guguhitan natin yung center niya. Tapos yung center din nito, guguhitan din natin. Guguhitan din natin yung kabila. Tapos after natin ma-divide sa 4, kukuha tayo ng 2.5 ulit dito. Kukuha tayo ng 2.5. 2.5. Kuha rin tayo sa kabila ng 2.5. Ano ba yung 2.5? Di ba yung diameter natin is 5 cm. So, hahatiin lang natin yon 2.5 din dito. 1, 2, 2.5. Yan. Ngayon, yung tubo natin, itatapat natin siya dun sa kung saan tatapat yung 2.5. Yan. Kung saan siya tatapat, guguhitan natin. Ganon din dun sa kabila. 2.5, 2.5. Yan. Guhitan din natin. Tapos, pag naguhitan na natin siya ng parang kalahati nitong tubo, ang gagawin naman natin, guguhitan natin yung ano. Simula doon sa may dulo niyan, pag tumama na siya doon sa may bilog, yun na yan, guhitan nyo na. Tapos ganun din sa kabila. Ito yung center. Yan. Ganun din dito sa kabila. Tapos after natin na maguhitan siya, yan. After natin na maguhitan natin, yan na yung ano niya, gugupitin natin to. Yan. Gugupitin natin yan. Yan na yung mismong pattern natin. So ngayon, gugupitin na ngayon natin. Kailangan dahan-dahan lang. Kailangan makuha nyo yung ginuhit nyo. Yan. So, yan na yung pattern natin. Ngayon, isusubok na ngayon natin dun sa tubo. So, ayan na. Yan na yung pattern natin. So, ngayon, guguhitan na natin yung ano natin. Ito, guguhitan na natin siya para ito ngayon ang tatanggalin natin kabilaan. So ngayon, ang gagawin natin, mamarkingan na natin yung ating babawasin. Yung i-nudging natin. Yan. Ngayon, ito na ngayon yung tatanggalin natin part na to. Tapos sa kabila ganito rin. So ngayon tatanggalin na natin to. So ngayon guys, tatanggalin na ngayon natin to.
ngayon after natin matabas yung dito, ang gagawin natin, bibilugin lang natin to. Tsaka ito, lilinisin lang natin dahil mano-mano lang naman yung ginamit natin. So ngayon, lilinisin natin siya ng flap disc. Yan. Gagamit tayo ng flap disc. So yan, yan na siya. So yun guys, yan. Yan. So ganun lang kadali, ganun lang kabilis mag-notching nang gamit lang ang ang grinder ng mano-mano. So yan. So, yun mga tropa. Ngayon, ayan na siya. Pwede na natin siyang weldingin. So, yan mga tropa. Ganun lang ang technique na ginagawa natin dyan para yung notching na to makuha natin yung shape ng tubo nang hindi na natin kailangan ng notching machine kasi mahal din yung notching machine eh. So ganun lang, yan. Ayan na siya. So gamit lang tong karton, pwede na tayo makagawa ng notching machine, notching pattern. So ayan na. So, ganun lang mga tropa ang Sana may natutunan kayo sa aking tutorial kung paano mag-notching ng stainless pipe ng kahit wala kang notching machine. So, ito, gagawin na natin ito na yung gagawin nating mga pattern sa mga ina-notching natin ng mga tubo sa ating project. So, yun. Tapos na tayo. So yun guys, nakita niyo yung paano natin inatching yung tubo na stainless nang walang kahirap-hirap. Na kahit wala tayong notching machine. So yan na yung nagawa natin. So ganun lang ang pag-notching na kahit wala kang notching machine. Pwede na mapabilis ang iyong trabaho. Gagawa lang po kayo ng pattern. So,
na katulad nito para ito yung gagamitin mo once na meron ka uling inanatching na dulo ng pipe. So yan, gagawin mo, mamarkingan mo uli siya, tapos yun na mismo yung kakatingin mo para nang sa ganon makatipid po kayo sa oras. Kasi yung iba kasi mga fabricator, ang ginagawa nila, tansya-tansya lang, kakatingin ng grinder, cutting disc, kakatingin dito sa side na to. Kaya lang, minsan, kadalasan, hindi na perfect yung uka nito. So, doon napapatagal yung trabaho natin once na wala tayong technique na sinusundan. So, ito mga tropa, pwede nyo rin itong gawin sa shop nyo. Gumawa kayo nito ng by sizes ng tubo para pag halimbawa ang kailangan nyo is 2 inches na tubo, kukuha lang kayo ng pattern, at kung ang kailangan nyo naman ng 1 in 1/2 lang, 1 inches, meron na kayong pattern na kukuhanin lang, mapapabilis yung trabaho nyo. So sana ay may natutunan po kayo mga tropa sa aking tutorial kung paano mag-notching ng tubo ng walang notching machine ng mabilis at madaling paraan. So ganun lang po mga tropa ang ginawa natin. So ayan na siya. So, yan. Makakatipid ka na. Kung sa stainless kasi mga tropa, kailangan kasi fit na fit ito bago natin i-welding. Kasi sa stainless, hindi mo mahihirapan ka pag yung hindi siya naka-fit dun sa isang materials. Kasi mahihirapan ka, hindi mo pwede siyang masilyahan or lagyan ng filler rod dahil kailangan 0-0 yung stainless. So ayan ang mga tropa. So kung may natutunan ka at gusto mo ito yung gantong video mga tropa, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para once po na may mga i-share po ako ng mga simpleng tutorial lang po na ginagawa namin sa shop na pwede nyo pong i-apply din sa inyong trabaho, is mapapabilis po ang ating trabaho at may iwasan po ang magkamali tayo at hindi po masayang ang materialis natin, para hindi naman kawawa yung amo natin na sa tuwing magkakamali tayo, puputol na naman tayo dun sa isang buo na pyesa. So sa pamamagitan nito mga tropa, shinare ko sa inyo kung paano mag-notching nito. Mapapabilis yung trabaho natin, at the same time may iwasan natin na masayangan tayo ng materialis, sapagkat ang materialis tropa na stainless is napakamahal. So ito ang sekreto namin kung bakit kahit ganitong materialis is nagagamit pa namin. So hanggang sa muli mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you, bye bye.